Dapat sa inyo makulong. Lahat ng pinagdaanan ng mga bata sana maranasan nyo. Sobrang hirap na nila. Si Coco, hindi niya man naranasan yung masarap ng buhay niya. Mula sa nanay niya hanggang sa'yo. Hanggang sa stepmother niya. Ganun yung naranasan niya. Tapos, ikaw pa yung makapalang mukha. Kapal ng mukha mo. Kami pa yung pagbibintangan mong ganon. Wala kang kwentang magulang. Nasa studio po natin si Gemma Galang. And kasama niya po si Joshua. Humihingi po siya ng tulong na makuha ang kanyang mga pamangkin mula po sa kustudiya ng madrasta po nito at tatay nito. Idol, na makatay po kasi yung isa niyang pamangkin dahil po sa pambubugbog nung madrasta. Ang dami po niyang galos, sugat, nangayayat na po yung bata sa pangangalaga po ng madrasta. Puno po ng pasa. Si Coco. At meron po tayong medical legal, Idol Rafi. So, namatay sa bugbog yung Opo. bata nung madrasta. Yes po. Oh. Base po sa medical legal, Idol Rafi, lumalabas po na meron po siyang hematoma, multiple on bilateral arms. Diagnosis po nito, multiple physical injury secondary to physical abuse. Opo. Okay. Ngayon po, yung dalawa po kasing kapatid ni Coco ay nasa pangangalaga pa daw po ng madrasta. Ma'am, magandang hapon po, auntie. Si auntie ito. Magandang hapon po, Idol. Opo, ma'am. Yung dalawang kapatid pa po nila, nandun pa po sa madrasta. Hindi, pero yung tatay po muna nila. Kasama pa po. So magkasama po si po madrasta at saka itong father nila. sila. Opo, sir. So, ilan pa sila magkapatid lahat? Bali 5 po, sir. 5, yung isa yun yung namatay ngayon. Opo. Yung, Tapos ngayon, ito yung nakasama mo ngayon. may isa pa po dun sa amin. Meron pang isa doon sa inyo. So, 3 at meron pang 2 na iwan ngayon doon. Opo, sir. Sa madrasta, Opo, sir. nakasama yung tatay. Opo, sir. At gusto niyo pong makuha. Kung pwede po sana, sir. Kasi napapabayaan po sila. Teka muna, first things first. Nung namatay sa bugbog yung bata at ang pumatay ay si madrasta, ano pong ginawa ng mga kinaukulan? Nakakulong ba yung madrasta ngayon? Hindi pa po. Kasi po hindi kami nakapag-file kaagad. Kasi po nung kinuha ko po siya, bali namatay po siya sa puder ko, sir. Kinuha ko po siya ng August 9. Tapos po, August 10, pinamedical ko po kasi nakita ko po marami siyang bugbog. Okay, so nasa custody niyo po yung si Coco. Opo. Okay, August 9 so po. paano po nabugbog ng madrasta kung nasa custody niyo po? Hindi po. Nung hiniram po namin, actually hiramin ko lang po. Tapos nung hiniram nakita niyo, ko, okay. opo. Nung August 9 hiniram niyo po. Opo. Nung hiniram niyo ng August 9, Nakita napansin ko niyo po. na may mga pasa. Opo. Ito yung po yung mga pictures. Okay. Nung August 9 po. Kaya po nag-decide kami na ipa-medical legal po. Okay. Idol Rafi, meron tayong video na nagsusumbong po si Coco. Baka pwede po Sige natin nga, i-play. sige nga. Yes po. Anong pinakain sa'yo ni Maripe? Ha? Sili. Yung maanghang? Pinakain niya sa'yo? Dami. Madami? Hindi niya tulog. Ha? Hindi pa siya pinatulog. Napuyat. Anong ginawa niya? Napuyat. Balo-balo. Tapos, Kain pa akong siling niya. pinakain kang sili. Malaki. Tapos, anong ginawa niya? Tapos, daming siling. Daming siling. Nakain niya sa akin. Gusto niya pa rin si Coco. Tapos, Sabi ko, Ate Jo, huwag mong paluin. Coco, nawa ka. Sabi niya. Tapos hindi lang niya ako. Natakot niya akong ahas. tapos, Ang kulong niya si Pet-Pet. saan niya kinulong? Panyo. Sinong nang kukulong? Ate Joy-Joy. Tapos, ang Kuya Jello naman. Iid niya ako. Tapos, nasipan niya ako. Saan kanya sinipa? Dito. Dito. O sinong nangaano sa tiyan mo? Bakit masakit yung tiyan mo? Kuya Jello. Tsaka, Kuya Bonbon. sino pa? Si Joy-Joy. Sino pa? Hindi. Anak din ng Maripe. Anong kurto na ikaw? Sino pa? Kuya Jello. Lagi-lagi. Tapos Ate Joy-Joy. Lagi-lagi. Nasipa niya ako. Natulog ako. Oo. Nandun ako sa labas.
Anong ginagawa sa'yo ng anak ni Marife? Nakurot niya ako. Paanong kurot niya? Ni-strong niya ako. Dito yung mata niya. Ako. Matulis na ang kamay niya. Sinong matulis ang kamay? Ashi. Dito. Meron ng sugat. Saan yung sugat mo? Ito. Siya yung nagbugbog niyan? Ako. Anong pangalan nun, anak ni Marife? Ito. Anong pangalan yun, Pet? Ashley Alabaro. So nung kinabukasan po, August 10, dinala niyo po sa ospital para ipamedical. Para po sana makuha namin yung custody. Dati po kasi kinukuha na namin, ayaw niya. Lumapit na po kami sa DSWD, wala po kaming karapatan dahil po nandun yung father nila. Sabi ng DSWD. Opo. Ngayon, ang ginawa ko po, pinamedical legal ko para may ebidensya po ako na Minamaltrato talaga. minamaltrato sila. Bata, oh. Ang inano ko na lang po, inayos ko na lang po, dinala kami sa barangay, nagkausap po kami ng kuya ko. Pumirma naman po siya na sa amin muna. Pag andyan po siya, kukunin niya. Pag wala po siya, magtatrabaho po siya dito sa Maynila, dadalhin niya po sa amin. Okay na po. Nung 12 po, nagkwento po yung bata, nagulat ako na binubugbog po pala silang ng ganun. Nakuhanan ko po ng video, yan po yung mga videos. Okay. So paano po yung namatay yung bata? Kailan po namatay Ano si po, Coco? nung 13, pina-check up po namin. Okay. Dinala po namin sa pedya. Mhm. Sabi po ng pedya, kailangan ng surgeon kasi grabe na po yung bata. Dinala ko po sa hospital. This is surgery. Opo. Okay. Dinala ko po sa hospital. Bakit yung po dinala sa hospital? Meron kayo nakita? Sabi po nung pedya, nung pina-check up po namin sa amin. Okay. Bakit ito po isi-surgery? Ano raw po? Kasi po, lumalaki po yung tiyan niya. Kaya dapat Tapos ipa-surgery nahihirapan na. po siyang huminga. Okay. Tapos po nung 13 ng gabi, dinala po namin sa hospital. Tapos na-admit po kami ng 14. Mhm. Tapos ang dami pong chinek sa kanya. Tapos nung 17 po, nawala na po na siya ng hininga. Kasi hindi na po nakayanan yung infection sa dugo. Dahil sa pambubugbog. Sabi po nung mga taga-DSWD, hindi pwedeng mapunta sa inyo yung, Yung pag-alaga. dalawa Yung dalawa kasi nandiyan pa yung tatay. Bago natin kausapin DSWD, naka-standby lang si Asek Romel Lopez, DSWD spokesperson. Kausapin natin kung si Madrasta, si Marife Abagon. Ma'am Marife, magandang hapon po, madam. Hello po, sir. Alam niyo po, yung sa ginawa niyo po doon sa stepson ninyo, ipakukulong po namin kayo. Makukulong po kayo, madam. Bali po yung nangyari po sinasabi na lang yung sili. Ano po yun? Bicol Express po yun, hindi siling talagang yun. Yung ulam po sa bahay, Bicol Express, sa po yung ulam ng bata. So yun po, inano po ng kapatid ko, sinabi niya na pinapakain ng sili, hindi naman po pinapakain ng sili ng bata. Yung po, sinasabi na tinutusok sa likod, ano po yun? Teka muna. Sir, mas naniniwala ka sa kinakasama mo ngayon kaysa sa mga anak mo na meron namang may ebidensya na may mga pasa-pasa na ito mga anak mo at hindi lang isa, kundi lahat ng mga anak mo na 5 nagsasabing sila ay sinasaktan. So lahat ng mga anak mo ay sinungaling at ang hindi lang sinungaling at santo ay itong iyong kinakasama ngayon? Alin po? Yung... Sir, ulitin ko sir ha, lahat ng mga anak mo kinukundi na itong si Marife na nananakit po sa kanila, pinagmamalupitan sila. Ngayon, ang sinasabi mo sa amin, sinungaling itong mga anak mo at ang nagsasabi ng totoo, itong santo na kinakasama mo? Namomonitor ko naman po araw-araw, nag-video call po ako araw-araw, sir. Sir, bakit magsisinungaling yung mga bata? Sa anong kadahilanan? Bakit po sila magsinungaling? Hindi po nagsisinungaling yung mga bata. Kung hindi nagsisinungaling yung mga bata, ibig sabihin, totoo na nananakit tong iyong kinakasama. Po, hindi po siya nanganakit. Kung sabi mo nga, ikaw naman. Sabi mo nga, ikaw na mismo nagsabi na hindi nagsisinungaling yung mga bata. Tama? Yung po, yung sinasabi ko po, yung... Alam mo sir, pati ikaw makukulong dito. Tawagan mo si Atty. Garrett, pati ikaw isama ko sa makukulong dito. Kinukonsinti mo itong ginagawa ng iyong kinakasama. For all we know, baka mamaya kasabot ka pa sa pananakit. Sige ka, hirit ka pa. Marife, o bakit mo binugbog itong bata hanggang sa mamatay, itong si Coco? Ay, hindi man po, sir. Kasi kinuha po sa amin yung bata. Ano na po yan? May pinalo po nung ate. Pinalo sino po namalo? Yung ate niya pong pangatlo po. Kasi po inihian daw po yung damitan. Ngayon po,
papasok sa school yung bata, basa daw at saka mabaho daw yung damit niya. Pero po sir, hindi po ako namalo sir. Kasi po yung mga bata malambing po sa akin. Mahal na mahal ko po mga yan. Mas mahal ko pa yung kaysa mga anak ko. Bullshit. Pati ako pinagluloko mo. Lukuhin mo yung lelo mong panot. Wag po ako. Lahat ng mga bata, 5, kinukundi na ka na ikaw ay nananakit, nagpapakain ka ng sili at nagpapakita pa ng pasa, tapos mahal na mahal ka. Kung mahal na mahal ka, pinupuri ka dapat nila, hindi ka nila kinukundi na, hindi ka nila pinagsasabihan na nagmamaltrato. Kasi 5 po yung anak ni Joseph. Nandito po sa akin ang 2. Tapos yung kinukuha pa rin po nila ang 2. Ma'am, bakit mo pinapakain ng sili itong bata bago siya namatay? Ba't mo pinapakain ng sili? Sir, yung sir, nagata po ako ng sili noong time. Tapos po, ko po, nakikita po ng bata yung hinihiwa ko po yung green na sili. Tinanong ako kung ano daw yun. Sabi ko, sili. Tapos ngayon po, sabi ko ganyan, ulam natin. Tapos nagtikim po yung bata noong naluto na. Tapos sabi niya, maanghang pala ma. Tapos sabi ko sa'yo, maanghang. O sabi ko, mag-inom ka ng ng tubig, tapos kain ka ng asukal. Pero yun lang po, sir. Wala naman po akong ginawa sa bata. Okay, sige, alisin mo natin yung sili. Itong pambubugbog sa bata na hanggang sa lumubo ng tiyan dahil sa sobrang pambubugbog ay may kagagawan ate niya na bata rin. At hindi itong matanda na tulad mo. Hindi po, sumakit po kasi ang tiyan ng bata, sir, noon time. Ma'am, sabi nga sa diagnosis ng doktor sa medico legal, kaya lumubon siya ng bata sa pambubugbog. Hindi naman po binubugbog. Talagang lang po yun, napalo po ng ate na. Ano pong pinampalo mo sa bata? Pinalo po ng ate niya ng hanger. Hanger Yun lang ng po. ilang Opo. beses mo pinalo ng hanger? Ay, hindi naman po ako ang nagpalo, sir. Yung ate na. Nasagot ate. naman po ng PSW. Teka muna, so lahat ng mga pasa nitong bata, kasi ang daming pasa sa katawan bugbog sarado to pati sa tenga, sa likod, sa binti, pati sa ari, pati yung ari ng bata, merong pasa. So lahat ito, ate niya may kagagawan. Yung sugat po, sir, po yan, yung sinasabi po nilang taon. Talagang gumagaling po, tapos mayroon pong tutubo. Naku ma'am, grabe to, pati itong ari ng bata. Siguro baka sinesexually abuse nyo pa po siguro itong bata. Tinali po. Tinali? Tinali po. Siya po yung tanungin nyo. Pwede daw po magsalita ay. Coco. Sino nagtali ng putungtong ni Coco? Maripe. Oh, kita mo yan? Tinali mo yung ari ng bata. Bakit mo ginawa yon, Marife? Hindi po, sir. Ginamit ko lang po yan. Pinahiran ko lang po ng PL cream. Teka muna, pakisagot lang po. Bakit mo tinalian yung ari ng bata? Bakit mo ginawa yon? Hindi po, sir, tinali. Inano ko po yan. Ginamot ko po. Ginamot mo? Okay, so sige, sandali lang. So ginamot mo, habang ginagamot mo, tinalian mo muna. Hindi ko po, sir, tinali. Binagyan ko lang po ng BL cream. At bakit mo nilagyan ng cream yung kanyang ari? Kasi nga po, yung yung sugat po na tumatalon po, makati po iyon, sir. Yung sugat na nagtutubig. Okay, bakit nagkaroon ng sugat nagtutubig? Kasi po yung sinasabi po nilang sugat po yun sa taon-taon daw po, dumadating daw po. Talaga sa Nabubulol bata ka na. Kung meron talaga totoong sugat sa ari yung bata, bakit hindi mo dinala sa doktor? Kasi po po kami, sir, sa financial. Libre naman pag dalhin mo sa mga barangay clinic. Libre naman pag dinala mo sa mga public hospital. Anong financial na pinagsabi mo? Kasi po, talagang kulang po kami, sir, sa Sandali lang. Joshua, so paano tinali ni Marife yung Ayun po inikbet. hinigpitan niya? Opo. Ba't niya ginawa yun? Ano po? So tinali niya, nakita mo. Ano po? Tapos sinuptos sa CR. Ha? Sinuptos sa CR. Sa CR, tinali niya. Sinubsob po daw niya sa CR. Si Coco. Si Coco. Matapos itali yung ari. Opo, meron pa po. Tapos tinali pa po sa puno ng mangga. Oh. Tinali sa puno ng mangga? Opo. Ikaw tinali sa puno ng mangga? Sila pong dalawa. Dalawa kayo. Dalawa po sila. Ba't kayo tinali sa puno ng mangga? Wala po kami ginagawa. Wala kayong kasalanan. O alam to ng tatay nyo. Hindi po. Nasaan si tatay nung tinali kayo sa puno ng mangga? Sa trabaho po. Okay, hindi ka nagsumbong kay tatay pag uwi niya galing sa trabaho. Hindi po. Hindi niya sinabi. Tapos inutok sa padasi ko ako. Inuntog daw po sa pader. Si Coco. Kaya po may sugat po siya dito. Palagay ko may sira sa ulo itong si Marife. Hindi lang po siya, sir, pati yung anak niya. Anak po ni Maripe. Ilang taon? 21 years old po. Ay, nagmana sa nanay na may sira din sa ulo. Attorney Garrett, Yes, Senator Raf.
May namatay ng bata at grabe yung ginawang pagmamaltrato at meron pang 4 na minamaltrato din. Kinakampihan ng tatay yung kanyang kinakasama, yung madrasta. Pwede ba natin pakasuhan din tong tatay na to? Unfortunately sa atin, Senator, hindi po. Ang nakikita ko po kasing kaso dito, one is yung murder para po dun sa pagkapatay ng bata. Secondary is yung child abuse. Doon rin sa namatay pati sa mga ngayon ay buhay pang mga bata, Sir Rafi. Itong pagkukonsente ng tatay, we can stretch it in order for it to be child abuse, but I don't think magpo-prosper po yun. Unless, ang framing po kasi natin is neglect on the part of the father. That's the farthest we can try. Pero sa pagkamatay po, I don't think we can implicate it. Okay. Yung tatay, hindi pinapaniwalaan itong mga bata despite the fact na overwhelming ng mga ebidensya at meron ng mga pasa. At ang sinasabi ni tatay na hindi pwedeng magawa ito ni Marife na kanyang live-in partner. Kumbaga, pinapabayaan niya na patuloy na mga bugbog itong mga bata at hindi niya pinakikinggan itong mga hinaing ng mga bata dahil mas naniniwala siya sa kanyang kinakasama kaysa sa mga bata hanggang sa ito na nga, nagkagewang-gewang ng buhay ng mga bata. Sen. Rafi, yung neglect na tinatawag natin under RA 7610 kasi nakikita niyo naman na in grave danger itong mga bata na pinapaniwalaan niya pa rin, pinaprioritize niya pa rin itong kanyang kabit. Definitely may kaso pong haharapin itong tatay. So neglect yan ang kaso nito. Neglect po. Yes, Sen. Kasi it's a parent. And it is his responsibility as a parent na ilayo siya doon sa danger. Rather than that, kinokonsente niya para makontinue. That is neglect na, Sir Rafi. It's almost as if siya na rin ang nag-aalaw na gawin ito ng ating suspect. Okay. Itong si Marife pwede sa murder. Pwede, Sir Rafi. Especially if the autopsy shows that the injury she caused, yung proximate cause o yung pangunahing dahilan ng pagkamatay ng bata, I suggest talaga na ilapit na natin for the filing of case of murder, Sir Rafi. Okay. At itong mga bata, pwede na siguro i-pull out dito kay Marife at sa tatay kasi yung tatay hindi naman naasikaso. Ito na nga, yung sabi natin neglect. So ilipat na lang sa kustudiya ng kapatid nitong tatay. Yes, sir. Tama po kayo dyan. Dadantay sa Kasi- DSWD. Yes, and mas maganda po na ang DSWD ang mag-recommend para willingly ibigay ng tatay ang kustodiya kasi hindi na po effective even though he has parental authority. Ang katakot po natin dyan, Sen. Rafi, is mamatay na rin pati ibang bata na naiwan. Let's Tama. not allow that to happen, Sen. Kaya po ang bahala sa mga Sige. bata. Salamat, Atty. Garrett Tungol. Asek Romel Lopez, DSWD spokesperson. Asek Romel, magandang hapon po, sir. Asek. Yes, Senator, magandang hapon po at magandang hapon din po sa lahat na nakatutok sa ating programa ngayon. Hingi lang po kami ng tulong sa inyo, Asek. Ito pong sitwasyon itong mga bata na minamaltrato ng stepmother at yung isa namatay na. Baka pwede natin i-pull out yung natitira mga bata doon sa kustodiya nitong stepmother. Nakasama naman si father, kaya lang si father palagi nasa trabaho. Kaya nabubugbog yung mga bata. Pwede ba natin gawa ng paraan na ma-pull out na itong mga bata doon sa father sa stepmother at mailipat sa next of kin? Yes, tama po. Na-monitor ko po, Senator, yung takbo ng istorya. And then tama po, kahit po si father ang legal guardian ng mga bata, pag ang bata po, ay nai-endanger na po doon sa kanilang pangangalaga o sa pangangalaga ng kanyang kinakasama. Tama po kayo, ang DSWD po ay may karapatan na po mag-intervene. Maaari po namin kunin yung mga bata, dalhin po muna namin yan sa aming care facility. And then after noon, pag ma-make sure namin na maayos yung bata, maaari po namin i-reintegrate ito sa next of kin o maaari sa susunod na kamag-anak na willing po silang tanggapin. Ayun, in this case, meron man pong auntie, naiyak tulad si auntie, auntie po ng mga bata, kapatid po ng lalaki, at matagal na po nag-aalaga at napakalaki ng concern niya sa mga bata. So pwede po, pwede. Yes, tama po, Senator. Ito po ay ginagawa natin hindi po para paghiwalayin yung mga bata doon sa kanilang biological father. Narinig ko naman po, masyadong busy sa trabaho, baka hindi na po namomonitor yung nangyayari sa kanyang mga anak. Ito po ay ginagawa natin hindi para sila paghiwa-hiwalayin. Kaya lang po kung nai-endanger na po yung mga bata, ginagawa po natin yung pagkuha sa kustodiya ng mga bata at pagsasaayos sa kanila at pag-reintegrate sa kung sino man ang may karapatan. At syempre may kakayanan na sila'y pangalagaan para po ito sa best interest po ng bata. Hindi po pwede na may masasaktan at lalong-lalo na po may madidisgrasya ng mga bata sa pangangalaga kahit po ng kanilang kamag-anak o ng kanilang pong mga stepmother o stepfather po.
Okay. Sige po, sasamahan po namin sa inyong tanggapan, ASEC, itong si Auntie kasama yung mga pamangkin niya para kayo pong gagawa ng assessment evaluation kung ano po narapat para sa mga bata. Salamat po, ASEC, sir. Ten years old na po siya, hindi pa siya nakapag-aral. Oh! Lahat po sila. Oh! Ngayon lang po. Hindi pa nakapag-aral. 10 years old po. Ngayon po nandito siya sa akin. Pineroll ko lang po siya ng kinder. Napakabait niyo po, Auntie. Kasi dati naman po sila nasa akin nung kinuha ko po sila sa nanay nila. Actually po, dati na po silang nabugbog doon sa stepfather nila sa nanay nila. Siya po yung unang nabugbog dati kaya hindi ko po alam kung dahil po na late siya. Medyo late po kasi siya 10 years old na po siya pero parang 5 years old pa lang po siya. Tapos nasa akin po, nalagaan ko po sila nung walang trabaho yung tatay niya. Tapos nung nagkatrabaho po, bigla niya pong kinuha. Ganun po, hindi po sila nag-aaral. Wala po silang maayos na Sige po. tirahan. Wala po silang... Narinig niyo naman po, sabi ni ASEC Romel Lopez ng TSWD. So, gagawin po ng assessment. Ipupull out muna yung mga bata. Gagawa sila ng investigation assessment and dadalhin mo sa shelter nila. And then after that, hanapan nila ng next of kin na pwedeng paglagyan ng mga bata. At ikaw po yun. Kayo po dahil meron na po kayong experience sa pag-aalaga sa mga bata. Opo. So, most likely kayo po yun. Sige po, first things first, DSWD po tayo. Opo. At kikilos agad yung DSWD. Opo. Para sa kapakanan po ng mga bata. Opo. Ano po yung mga bata ay kulang po sa timbang. Okay. Mapapayat po sila. Ma'am, nakapagsampa na ba kayo ng kaso doon Opo, sa pagkamatay opo, ng sir. bata? Nasa korte na. Nasa korte na po. Nakapag-file na po kami dun sa Tarlac. Okay. Yung kaso Sige. po ni Marife. Doon po sa mga iba pang mga kapatid niya na binubugbog ni Marife, nagsampa rin kayo ng kaso? Hindi pa po. Yung iba po, Oh. Tapos yung sa anak niya na 21 years old. Opo, sinampa niyo- kasama po siya, sir. Kasama. Actually, sir, kasama po lahat ng anak niya. Okay. Kung- Ilan bang anak niya? 7 po. 7 na Opo. halin-hilang binubugbog itong mga Opo, bata? isa lang po yung mabait daw, sabi po niya. Tapos po kung Ilang taon itong 7? meron pong 6 yata po yun, tsaka 11, 14, 16. Eh talagang dapat ma-pull out na dyan. Opo. So, impyerno pala yan. Halin-hilan na Opo, pinabubugbog sila. super Yung isa lang po. mabait. Ilang Opo. taon yung mabait? So 16 po yata. Yun. Yung 16, Opo. hindi nananakit daw Hindi yun. po nananakit. Binibigyan pa nga po daw sila ng pagkain. Tapos po, sir, kung napanood nyo po yung video na pinupuyat po siya, si Coco pinupuyat siya, ang pinapagawa po sa kanya, pinapapaypay niya yung anak ni Marife na bunso para daw makatulog. Yung si Coco po ang napupuyat. Pinapapaypay niya po para makatulog yung anak ni Marife. So, inutusan ni Marife, yung si Madrasta, na paypayan yung anak niya. Opo, para At ang makatulog. magpapaypay si Coco hanggang Opo. sa makatulog. Sabi ko, kasi Wala ba silang electric fan? wala po silang kuryente, wala po silang tubig. Ang nag-iigib po, yung 8 years old, 10 years old, tsaka po yung 11 years old. Sila po magkakapatid. Stepchildren. Opo. Yan, ito magkakapatid. Opo, sila po nag-iigib para sa kanila. Oh, para itong sa pelikula yung ano ba yun, sa Cinderella. Cinderella po. Opo. Man. Sobrang hirap po ng pinagdaanan nila, tsaka pinagdadaanan pa nung dalawa. Eh talagang dapat ma-pull out na po ito. Opo. Sige po, agad-agad dali natin sa DSWD sila. And siyempre ma'am, proseso, DSWD muna tayo. Opo. Safe na po sila pagdating sa DSWD. And then gagawa po ng assessment, evaluation at investigation yung DSWD. Eventually, mapupunta po sa inyo yan yung bata. Opo. Okay, pero kailangan po muna matingnan ng Opo. DSWD. Ha? Natatakot po kasi sa amin yung babae, yung 8 years old, si Mary Joy, kasi po sinasabi nila na pinagbibintangan namin siya na siya yung pumatay sa kapatid niya. Ganun po yung yung minumulat po sa kanya. Sige Kaya po. takot po siya ngayon sa akin. Dati po sumasama siya sa akin. Ngayon takot na Hindi takot po, siya. lilitaw po yan, lahat yung katotohanan. Yung DSWD na po, Opo. mga eksperto po sila pagdating dyan. Pag-evaluate po at pag-assess sa kalagayan ng mga bata, especially mga natutulong mga bata. Alam na alam po ng DSWD yan. Opo. Okay? Opo. Sige po, ma'am. Marife, ikaw pala ay nasampanan ng kaso at ikaw ay pwede nang makulong. So, pwede ba makausap si Joseph Galang? Mr. Galang, Ano po? ikaw pala pwede rin makasuhan Para saan po? ng neglect. Sabi ni Atty. Garrett, pakakasuhan kita ng neglect. Kasi konsentidor ka eh. Kinukonsinti mo itong gawain ng iyong girlfriend. So mas makabubuti pa sa iyo, Mr. Galang, kung ikaw ay magtitistigo na lamang laban sa iyong girlfriend para hindi ka makulong. Unless kung gusto mo dalawa kayo makulong, okay din.
Okay sa'yo? Alin po, para saan? Para saan mong ano? Hindi, mo- mamimili ka nga, sir. Ganito nga po, sir. Sabi ni Atty. Garrett, dahil palaging wala ka dyan at nasabi na sa'yo ng mga bata at alam mo naman may mga pasaan ng mga bata, wala ka pa rin ginagawa ng mga hakbang para mailayo yung mga bata sa kapahamakan. So therefore, pwede kang makasuhan ng neglect at kapag nag-prosper yung kaso, maaari kang makulong. Okay? Now, etong pwedeng mangyari na pwede ka magtistigo laban sa iyong girlfriend para siya na lang makulong at huwag na ikaw. Ano sa palagay mo? Or kung gusto mo, di dalawa kayo makulong, kaya makahiwalay kayo ng kulungan. Anong preferred mo, sir? Makulong kayong dalawa o siya na lang makulong at siya naman nanakit? In fairness to you, wala ka naman ginawang pananakit. Yung sa'yo, napabayaan mo lang. So, neglect. So, anong tingin mo? Hindi po, yung inano po dito yung... Hindi nga, sir. Mamili ka lang, sir. Doon sa example ko. Anong gusto mo, sir? Magtitistigo ka na ng labang kay Maripe na hindi ka naman talaga nanakit. Ang nanakit talaga si Maripe. Magtitistigo ka at siya lang makukulong. Or kung gusto mo, kampiyan mo siya at dalawa kayo makukulong. Okay ba sa'yo? Kasi kakasuhan ka ng neglect. Sir, Po. para alam namin kung anong gagawin namin, anong susunod namin hakbang. Ikaw ba ay papayag na magsabi nilang katotohanan na walang kinalaman na nananakit lang si Maripe at ngungusuin mo si Maripe na siya lang talaga may kagagawa nito at wala kang alam? Or sasabihin mo walang alam yan si Maripe at kakampiyan mo siya at hanggang sa masampang ka ng kasong neglect at dalawa kayo makulong? Alin? Sila po yung nananagit sa mga anak ko, hindi naman dito. Sino nanakit? Si Maripe? Hindi po, yung mga kamag-anak ko. Wala na, pati ito may sira na sa ulo. Ang kapal mo naman. Mga kamag-anak po yung nananagit, hindi yung dito. Diyos ko, lahat ginawa sa'yo. Lahat ng tulong ng kamag-anak natin ginawa. Tapos kami pa yung mambubugbog. Inalagaan nga namin yan eh. Tanungan mi si Joy, kaya ayaw Sige, bumalik. tanungin natin. Lahat ng mga bata, tanungin dapat. At saka si Joy para mapatunayan lahat. O sige, magsasalita Oo, to bata. tanungin. Sige, Sige, magsalita. sino nanakit? Sige, magsalita Sinong ka. nanakit sa inyo? Maripe. O ayan yung bata nagsabi na Maripe raw nanakit. Mr. Galang. Si yung pong ano yan, yung pong sinasabing Joshua, meron pong konti yan. Hindi po yung ano, yung pong nasa akin, na monitor Sandali. Anong may konti? Ano yung may konti yan? Meron pong gumagawa po ng salita at saka ano, yung pagmisan, ginagawa po nila sa kamag-anak ko pero hindi naman ginagawa. Anong istorya niya? Alam mo ba, sir, na yung ari ng anak mo si Coco, tinatali po ni Marife? Hindi po tinatali yan, sir, kasi ginagamot po yan. Nung pag dumarating po ako, ginagamot po namin yan palagi. Naku, bulag na talaga ito. Sinasabi mong may konti yung anak mo? Sinasabi mong may sira? Ikaw ang may sira? Ikaw ang may sayad? Ikaw ang may sayad? Sila Jello dapat magano yan. Kasi araw-araw nandito yung si Jello at saka si Jojo. Sige. Tignan natin. Oo, lalabas din ang katotohanan. Jello at saka si Kaya dapat Jojo. pati ikaw makulong. Wala ka din kwentang magulang. Wala kang kwentang magulang. Kahit nandun kayo sa akin, wala kang ginawa. Wala kang ginawa. Ginagawa ko lahat. Nagsusunod Wala ako. kang ginawa. Pero inaano mo lahat. Wala kang ginawa. Wala akong alam na ginawa mo. Wala, ang tagal nyo sa akin, ang tagal yung nakatara sa akin. Wala kang ginawang mabuti sa mga anak mo. Kung ikaw mabuting magulang, nag-aral yung mga yan kahit sino pang kasama mo. Ginawa mo sa anak ko, naging trabador mo. O anong gusto mo? Hindi ako tutulungan? Hindi tutulong sa bahay? Hindi tutulong sa bahay? Anong gusto mo dyan? Sir, Mr. Galang, bakit hindi mo pinaaral yung mga anak mo? Hindi ko po makapag-aral kasi po dahil sa wala po akong sapat na pera. Pagtutulong po sila sa akin. Sir, sandali lang. Ang pag-aaral sa public school ay libre. Oo nga po. Oh, May trabaho po yan, sir. libre. Tapos nandiyan pa yung 4-piece. Ang dami mong palusot, sir. Kawawa naman itong mga bata. 10 years old, hindi pa rin nakakita ng eskwelahan, hindi pa nakatapak sa eskwelahan. 11 years old po. 11, hindi mo pinaaral. Kaya po nakapag-aral yung bata sa kay Maripe po. Kasinungaling mo. Mulat sa pool, sinungaling ka na. Di ba alam mo na ano, nung tinanong Sinungaling ko, ka. anong grade na si Jello? Sabi mo, kinder. Pero iniisip mo, kinder. Pero yung bata nakapag-aral na, nakatapos na ng grade 3. Nakatapos ng grade 3, sigurado ka? Saan siya nakatapos ng grade 3? Saan siya nakatapos ng grade 1? Saan siya nakatapos ng grade 2? Sige nga, sabihin mo saan siya nakatapos. Wala, di ba? Sige, sabihin mo saan siya nakatapos. Kukunin ko yung card niya doon.
ipapakita ko yung card para malaman Sige, mo. pakita mo. Pakita mo, Oh. sige. Grade 3 na ngayon si Jello. Ngayon lang. Kasi pinakiusap nyo. Kasi 11 na siya. Pero sabihin mo, sige, magbigay ka ng ebidensya na nag-grade 1 siya, tsaka nag-grade 2. Pili Sir, namin ninayos yung mga bata pero Sir. 7 ang anak ng kinakasama mo. Opo. So plus 5 anak mo, 12 ang binubuhay mo. At ang masaklap nito, yung mga anak ng iyong kinakasama ang nagiging don at donya. Opo, sir. Tapos ngayon, itong mga anak mo, kinakawawa. Parang sa pelikula itong Cinderella. Tinali pa po sa puno ng mangga. O, Dalawa. tinala sa puno mangga. At saka, pag natutulog yung isang anak ng madrasta, isang anak ng girlfriend mo, kailangan paypayan para makatulog, paypayan ng anak mo. Matitake mo yan? Ay, yung panganay ko po yung makakapagsagot niyan kasi wala po ako sa bahay. Kaya nga, nagsusumbong na nga yung bata na kailangan paypayan niya ang kanyang stepsister. Hindi po totoo yan kasi bali yung makakapagsagot po niyan yung Alam mo sir, may problema ka sa pag-iisip. Opo. Kasi lahat na lang na sinasabi ng mga anak mo, kinukontra mo at mali, sinungaling, etc. Ang tama ay yung iyong kinakasama at ang kanyang 7 anak. Lahat sila tama at ang mali ay yung mga anak mo. Anong klaseng tatay ka? Walang hiya ka talaga. Sorry. Tapos sabihin mo yung mga kamag-anak natin ang nambubog. Lahat binigay sa'yo. Pati nga lupa, binigyan ka para makapagpatayo ka ng bahay mo. Anong ginawa mo? Tinira mo yung pamilya ni Maripe. Natural, palalayasin kayo. Binigay lang yon para sa mga bata at saka sa'yo. Tapos sasabihin mo kami yung nambugbog sa mga bata? Ba't pa ako nandito? Sir Joseph, kaya nga po ito yung gagawin po namin. Narinig mo naman siguro kanina, ulitin ko. Ipupull out na po namin yung mga bata sa puder ninyo. At makikialam na po rito yung DSWD. Nagets nyo po? Nang sa gayon, wala na pong pwedeng manakit sa inyong mga anak. Okay? Ipupull out po namin. Hindi po kayo karapat-dapat na maging ama sa iyong mga anak. Dahil nabulag na po kayo. Lahat na lang po ang tama ay yung iyo pong girlfriend at ang mga anak niya. At saka correction, yung anak mo hindi ko ginawang trabahante. Trabahador. Sir, mananahi po kasi ako, sir. Siyempre, tumutulong po silang mag-trim. Yung mag-trim po, magtanggal lang po ng sinulid. Siyempre, tutulungan po nila ako. Okay. Single parents din po ako, pero gusto ko po silang kunin tsaka tinutulungan. Natutustusan niyo po siya. Opo. Ma'am, nakikita kong pagmamahal niyo sa kanila naging emotional ka. Kitang-kita naman po talaga na mahal mo itong mga bata. Kaya nga po, most likely sa inyo po mapupunta dyan at ilalakad po namin. At siyempre po ma'am, dadaanan tayo sa proseso to DSWD. Okay na po yan. Okay? Sige, may last word ka dito kay Joseph, sa kapatid mo. Dapat sa inyong makulong. Lahat ng pinagdaanan ng mga bata, sana maranasan nyo. Sobrang hirap na nila. Si Coco, hindi niya man naranasan yung masarap ng buhay niya. Mula sa nanay niya hanggang sa'yo. Hanggang sa stepmother niya. Ganun yung naranasan niya. Tapos, ikaw pa yung makapalang mukha. Kapal ng mukha mo. Kami pa yung pagbibintangan mong ganon. Wala kang kwentang magulang. Sir Joseph, kayo ho ba ay nagda-drug, Sir Joseph? Hindi po, kahit na po drug Okay. test po ako, wala po ako nagda-drug. Si Marife po ba nagda-drug, Sir Joseph? Hindi po nagda-drug test. Okay, sige. Ma'am Marife, bago namin kay bitiwan, meron pa kayong gustong sabihin, Ma'am Marife? Yung aking po sana, yung anak po ng mga Joseph, inisaayos po na po, sir. Kasi nung sa kanila po yung mga bata, sir, hindi po nila pinag-aral. 4 years po. Hindi po nila pinaaral. Ngayon po na nagsama kami ng Joseph, ginawan ko po ng paraan para po makapasok ang mga bata kasi gusto daw po nila mag-aral. Okay. Yun Tapos lang. po, sir, kinukuha po nila. Tapos binibigay ko naman po, sir, yung mga bata sa kanila. Okay. Pag ano po, binabalik din. Okay. Sige po. Yun lang po. Opo, sir. Sige. Salamat po, Ma'am Marife. Bahala na po sa inyong batas. Bahala na po sa inyong korte. Okay, Ma'am? Opo, sir. Magandang hapon po, Madam. Sir, may trabaho po yung kuya ko, sir. Anong pinapakain sa inyo? Ano yung pagkain nyo doon? 1 beses lang daw po silang kumain sa Anong isang pinapakain araw. sa inyo, Joshua? Sabihin mo, anong pinapakain sa inyo? Isang araw lang kakain. Ano? 1 beses lang daw po kumain sa isang araw. 1 beses lang sa isang araw? Anong ulam pinapakain sa inyo? Sardinas po. 1 beses sa isang araw tapos sardinas. At saka yung manok na sinasabi mo. Nagsasabong po daw ng manok.
Yung laman loob po nung manok na pinansasabong. Yung mga manok na namatay sa sabong. Opo. Yung laman loob noon, itinatapon na dapat yun tapos Opo. papakain sa Tsaka kanila. may gamot po yun, sir, kasi. May gamot yung mga manok na yun eh. Antibiotics para, Opo. di ba? Yun po pinapakain. Tsaka yung ano pa, yung adobong, Doong... yung adobong aso daw po, pinakain sa kanila. Ano, aso? Adobong aso? Awa. Kaya po nagtataka kami, yung 5 years old po, nagbabalat po yung ano niya, yung Nagkakagalis. balat. Opo. Oh, man, nanghina ako dito. Sige ma'am, tutulong po kami bahala ha.